At dahil may nag-aya mga kaibigan, ay syempre sasama tayo. Why not? Poknat. So ngayon video ay pupunta tayo sa Kabayan. Maikling kwento lamang po, no? So for today's video nga ay hindi sana ako sasama kasi nga super puyat ang iabab. Pero maagang tumawag si Lola at syempre naya naman akong maghindi, di ba? Kasi nga meron daw akong space sa van. So why not? At kagala din tayo. Kasi maliban sa paggala ay makikikain tayo. So just to inform you guys na ang main purpose po ng pagpunta namin dito is something na may pa-food. Basta hindi ko siya ma-explain. Basta nakiwat-wat kami dito sa banda ng Kabayan. And syempre, side trip naman rin kami na mamasyal sa mga malapit na mga tourist spot dito. So una nga naming pinuntahan since malapit lang naman and habang inaantay namin ang pa-food ay pumunta kami dito sa Mas Burial Cave na tinatawag nilang Opdas Cave. At para naman may matutunan tayo sa video ito ay mag-share ako ng konti. So nabasa ko dito guys sa kanilang or sa dito sa parang gate niya na 500 to 1,000 years ago na pala ito mga kaibigan and around 200 po na skull ang andito and ayon sa narinig ko dito na kwento ng mga kasama namin ay mas madami pa dati pero may mga turista na nagnakaw sa mga skull na nakalagay po dito. So, ang Opdas Cave pala is registered as a tourist spot po ng Kabayan. Sana sa mga next na pupunta dito, bibisita dito, ay lagi nating isipin na take nothing but memories, leave nothing but footprint. Huwag po nating sirain ang mga ito or kuhanin kasi pinipreserve for the next generations din po. Pagkatapos na nga namin kumain ay pumunta kami dito sa malapit din na tourist spot. Ayan, registered na tourist spot dito sa Kabayan. Ang sikat na camping site dito sa Kabayan. So, ito yung Lake Tabeo. Bago nga kami makarating sa Lake Tabeo ay ito yung mga madadaanan guys. Sobrang luntian, tagtanim ngayon so hindi masyadong green. Pero at least may makikita kang green mga be. And yung mga mountains, sobrang nakakamangha. Pero yung daanan guys is medyo nakakatakot kasi lalo pag first time ka ay matatakot ka talaga kasi mga bangin. Pero yung sa baba niya is puro garden mga bensi. Ayan, so hindi ko masyadong maipapakita sa inyo since ando naman ako sa loob ng sasakyan mga be. Pero talagang maganda po siya. Ito na nga at malapit na kami sa Lake Tabeo. Kung makikita niyo yung isang lake sa baba, ayun po yung Lake Tabeo. Lake Tabeo, in other words, na ito po yung pinakasikat na camping site dito sa Pilipinas din. Ang daming nagka-camping and ito yung highest lake in the Philippines daw. Wow. And under the conservation of Mount Pulag. So, sikat talaga siya. Ito ang itsura niya guys ngayong tag-araw, ayan, dry season kaya medyo bumaba yung tubig. Pero ang lake na ito guys ay hindi nauubusan ng tubig in fairness. Kahit nasa tuktok ito ng bundok and just to inform you guys na ang katabi nito is yung isang pinakamataas din na bundok dito sa Pilipinas. Ito ang Mount Tabayok. So hi guys! For today's video, dito tayo ngayon sa Lake Tabeo, Kabayan, Benguet. Ayan, so ano lang siya, side trip lang kasi may pinuntahan kami. So nag-side trip kami dito. As you can see, dry season ngayon. Pero at least may tubig. Yan. And at my back is the Mount Tabayok. Yeah. So second ano ba yun? Second time ko na dito guys. Oh, diba? Ang ganda pa rin niya. It's a mystical lake. Mystical lake ba tawag? Basta, ang ganda pa rin niya guys. And guys, so paalis na kami. So yung temperature dito is cool, very cool. Maganda siya. So takba! Takba! Baka maiwan tayo. Ang lamig guys! Next stop natin ay ang kumukulong tubig. Kumukulong tubig ba yun or mud? Dito sa Badukbak Sulphur Spring dito sa may Bokod, Benguet. So again, this is my second time here and alam niyo ba guys na super mabaho dito. Sulphur nga ni. Super mabaho. Kung hindi kaya ng tiyan nyo is hindi ko siya mai-recommend. Pero may recommend ko as parang nakakagamot daw ito guys. So nung una super mangha ako dito at hindi ako nag-cover ng aking nose. At yun nung pauna kami ay nagsuka ang iabab. So talagang as in kung alam niyo yung mga nabubulok na itlog, ganun po ang amoy mas sobra. Pero kung andun ka na sa baba, hindi mo ramdam
hindi mo siya ramdam or hindi mo siya naamoy. Pero pag paalis ka na ay doon mo din ulit maamoy. Ano daw? Basta ganun guys ang baho dito, pero okay naman siya as experience din guys. So dito ay nag-uwi kami ng mga mud kasi gagamitin ko dito sa aking dandruff kasi nakakatanggal daw sa experiment natin mga kaibigan. So comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo makita kung okay ba yung aking dandruff. So ayun, at madami yung mga nakasabayan namin dito na nagtambay, nagtampisaw sa kanilang mga skin kasi nga syempre nakakagamot pag sulfur, di ba? Kung alam niyo yung Dr. Wong ba yun na sabon, ganun po ang amoy dito, pero mas grabe pa siya kasi nga syempre yung Dr. Wong na sabon is na process na, pero ito is talagang the best. So ayun, at kumukuha din yung mga kasama ko ng ganito para sa ganun ay hindi ko alam kung saan nila dadalhin or gagamitin, basta kukuha daw sila and super madami silang nakuha, kaya sa van guys is super amoy na amoy talaga. So yun guys, after here ay nagdiretso na kaming umuwi sa Baguio City since hapon na and kailangan nang umuwi kasi yung nirentahan nilang van ay overdue ba tawag doon? Basta tinangat pa uwi na kami, and thank you for watching. I hope na i-subscribe nyo ako and support all my video. Bye! Step into my world where dreams come alive. Every moment's an adventure. Watch how we thrive. From city lights to nature's